Hala no, yung flood control na corruption mga kababayan na 1 trillion, tip of the iceberg pa lang yan pala mga kababayan. Dahil kung talagang kakalkalin mo at sisilipin mo ang bawat sulok ng ating gobyerno, mga ahensya ng gobyerno mga kababayan, makikita mo ang kurakutan. Wala pa nga nagkakalkal nito mga kababayan na umalingasaw na ang kanilang baho. Unang-una na yung trilyon sa flood control. Pero mayroon pa palang isa mga kababayan na bago lang na bulgar. Hindi pa ito flood control. Pero trilyones din ang nawala sa kaban ng bayan mga kababayan. Grabe! Grabing kurakutan under the Marcos administration. Panoorin niyo po ha. Ang isang hinahanap ngayon, ma'am, na nakatago, saan napunta ang 1.1 trillion pesos Trilyon na ha? na Trilyon. CSSP. Hindi pa ito man nabubuksan na kasi there is no venue and opportunity na mabuksan dahil walang silbi at basura na ang Senate Blue Ribbon Committee. Wala ka na rin maasahan sa House of Representatives. Itong in-expose ni dating DPWH Secretary Babe Singson that there is a ghost project portfolio known as Convergence and Special Support Program. In the last 3 budget cycle, 1.1 trillion pesos po ang pundo na ito. Hindi na rin po ito, anong sinasabi namin ni Ma'am Lorraine, hindi lang po flood control. Ito ay patago na pagnanakaw. At kuntsabahan ito sa pagitan ni Marcos at ni Martin Romualdez. But nobody is investigating this. Kaya dapat sana, kung matapos ng maaga si Marcos Jr., isa ito sa include ni Vice President Sara Yan. Duterte Unahin in the yan. agenda of Truth and Justice Commission na kanyang mabubuo. Ang dami talaga mga kababayan. Yun pang blanco sa GAA. Oh, napakalaking atraso nun. Para mapapanagot ito sila na Yung ginawa nila kay Tatay Digong, napakalaking atraso nun. Not to mention yung flood control, napakalaking atraso. at hindi na dapat makabalik sa gobyerno at makukulong sila at mababawi sa kanila ang mga ninakaw na kayamanan na ito. Alam mo, actually, there's a very real part of me that's also excited for our country. Kasi the good part, I really see it, no, na, kasi pagka-doktor ka, at kunyari may malubhang sakit yung iyong pasyente in front of you, no, let's just say, meron siyang malaking, Si Bangag, ang malubha dyan ay sa isip na mga kababayan. Sickness in the mind. pigsa, malaking-malaki, no, di isa-slice mo yan, talaga maglalabasan lahat yan, no. I had a patient once, no, I had a patient sa bundok, no, yung pigsa niya kasi ang laki ng ulo ng baby. Yeah, grabe. Ulo na? Talaga kasi walang Ulo kakaawa. lang? So, Ulo ng baby? Kawawa. of course, I had to excise this. And then taga lahat lumabas ng nana. Talaga hanggang sa paa ko, doon nag-ano siya talaga, nag-drain siya, no? So, we're at that point where we're dinadrain natin, no? Dinadrain natin. Tapos, i-heal natin lahat yan. Pero kailangan Yang kay Bangag mga kababayan, kung sugat yan, hindi na kaya ng drainage mga kababayan, drain. Putulin na talaga. Amputation. bago tayo umabot sa punto na maaayos yan, no, kailangan tanggalin natin lahat ng bulok, lahat ng nana. I agree. Nakikita ngayon, maliwanag, meron pa bang nagdududa na bulok si Lenny? Wala na. Meron pa bang nagdududa na si Bam Aquino ay bulok? Si Kiko Pagpag pa. Pangilinan, si Ontiveros, di ba? Sintiveros. Hindi lang Diba, bulok, meron pa ba pagpag pa. Wala na eh. Ang nakikita ko kasi yung mga totoong dilaw kasi this morning I was talking to my friend who's dilaw, no. And even she is saying, grabe, no? Hanggang ngayon, dilaw pa rin siya. Not so much anymore. Not so much. Nagdududa na Pero kahit siya nagigising siya, sinasabi niya, Addict siguro. Yung mga dilaw lang naman mga kababayan, addict. grabe, no? Pinagtatakpan nila si Marcos, kumakampi sila kay Marcos. Tapos sabi ko, si Lenny, binigyan ng 500 million. Sabi niya, nagulat ako talaga. Sabi ko, kasi nasa sa ano nila, sa bubble nila, hindi naman lumalabas sa mainstream media yan eh. Diba? Yung ganung perspective. Of course, pinapalabas ng dami niya sinabing maganda. Pero from our perspective, no? And then she was so shocked talaga. So, it's waking up an entire country. Kasi I even think, no, that yung term na DDS or Dilaw or ganun, gawa yan ng CPP eh. No, para talaga magkahiwalay-hiwalay tayo. Diba? Dinidivide tayo, pinopolarize tayo. Yeah. Pero Mga babalikan corned ko yung beef. teorya mo, Ma'am Lorraine. At this crucial historical time na sinusukat ang mga dapat maging bahagi sa pagkilos ng mamamayan,
the big time loser here is the CPP, NPA, NDF. Kasi kung hindi sila nagkain suka at hindi sila naging kasabwat ni Marcos Jr. at ni Martin Romualdez, napakabilis na. Oo nga no, kung nakipaglaban lang sila mga kababayan, sa tama, itong NPA, baka na-recruit pa tayo. Mali sila eh. Panahon na sana magpabango itong mga NPA eh. Pero kung ma-recruit tayo, ay ibang NPA na. Hindi na nagsasalot mga kababayan, kundi para sa katarungan, para na tayo mga revolusyonaryo. Pero mali ang NPA eh, mali ang kinampihan eh. Malas sila. Disgrasya. Ngayon, mga kababayan, sinuka na sila. Wala nang naniwala. Recovery nila, na mapapalawak nila ulit ang kanilang organisasyon. Ang dami na namang marirecruit nila at ma-prove nila, kami talaga ang prinsipyadong alternatibo sa bulok na sistema ng isang lipunan na pinagaharian ng mga politikong bulok. But how can they speak about that anymore? Na hindi sila pagtatawanan ng taong bayan, kasama nilang pinakabulok na kawatan ng mga politiko na pinagtatanggol nila. They're the biggest loser here. And I think that character is destiny. Yun naman talagang character ng CPP, 'di ba? Bola, hindi naman talagang nagmamahal sa bayan 'yan, or hindi naman talaga para sa kabutihan ng mahihirap. In fact, binabaltado Pera lang yan sa kanila mga kababayan. nila yung mga mahihirap, 'di ba? So Kinukolektahan ng revolutionary tax, tapos ang liliit na ng mga income mga kababayan. Grabe, kinukutungan pa ng mga visit. wala silang pakialam dyan, wala silang pakialam sa account. Correct. Ang kukurap nga eh. Ang kukurap nga ng mga yan, sila tumanggap nga ng maleta yung mga yan. Maleta. So, Tapos, hindi talaga nila mga kababayan kukunin. Sa tingin natin na hindi nila kukunin ang gobyerno. Gusto lang mag-coexist mga kababayan. Para negosyo lang. Wala silang na ikontol ang Pilipinas dahil wala yung mga wala yung mga abilidad kung paano patakbuhin ang bansa. Inutil yung mga ungas na yan. So yun, no? So character is destiny. Talaga yung destiny ng CPP, lalo't lalo gising ng Pilipino, ay talagang mapapatapos na yan. Yun na, isa kasama sila doon sa sa mga pigsa na kailangan. Dapat gangrene. At saka kapag kasi ni-squeeze out kasi yung masakit siya. Masakit yan, nasasaktan tayo. Nasasaktan pa, pero pag natanggal mo na lahat yon, relief. And then when I went back to the medical Wag na lang yung nana. Walang kami ng gana dyan sa nana para imagine namin yung sugat. Mahina ang tiyan ko dyan mga kababayan, dyan sa mga yung mga sugat-sugat na ganyan. Went back after I think 3 months. Kakain ba ako mamaya? Kasi sa sa May summer nangyari yon, yung sa Yolanda, no? Yolanda. So pagbalik ko doon sa Hayan, ay ang ganda-ganda na, ganda-ganda na talaga, yung nag-heal na talaga, no? So whereas before it was disabling, talagang hindi siya makalakad ng maayos. Tapos ngayon wala, normal na siya. Ito sa farmer na nakaapak siya ng isang ng isang nail na tapos may nagtetanus shots kami, etc. So ganun din yung metaphor sa Pilipinas na meron tayong malaking kapansanan na habang nakikita. Yan ang PWD mga kababayan, yung gobyerno natin ngayon. Hindi si Percival. Diyos ko Lord, paano naging disabled si Percival mga kababayan? Na-deform ng itsura. Masakit talaga and disabling, hindi tayo makalipad bilang isang bansa. Pero nung pag na-heal na yan at naghilom na siya, lilipad tayo. No? Lilipad! Si BBM lagi lumilipad. Babalikan natin yung may isa palang speech ni Neumann, iwan ko kung natisod mo to na pakinggan mo. Yung dinala siya sa Nueva Ecija mula sa Port Bonifacio. And for almost 38 days, binartolina siya. May bundok kasi ma'am na bahagi ang Fort Magsaysay . Sa likod nito bundok na Sierra Madre na. Mukhang doon siya inilagay. At sa sabi Laur niya, siya, di ba, Eric? Sa Laur siya. Laur. Yeah, dito yan sa Ma'am Sakwan sa Fort Magsaysay ngayon. May bundok yan na bahagi. Doon siya kinulong for 38 days. Tingnan nyo. Sabi niya, Chris Aquino. napilitan siyang kausapin ng sarili niya. At ang Diyos. Chris Aquino, binartolina ang tatay mo, tapos ngayon nakibangag ka. Dati nagdududa sa kung may Diyos Pero sabi niya, dahil wala akong choice, I have to look out for whatever possible spiritual connection that I can find. At ang sabi niya, as a person,
I can only do so much. At kung hindi tatanggapin ng taong bayan ang aking mga paninindigan, walang mangyayari sa lipunan natin. Pero ang importante, ginawa ko pa rin ang tama. It may be frustrating, it may be disappointing, sabi mo nga, Ma'am Lorraine, pero at the end of the day, ang tatanggap ng mga pagmumulat at mga paninindigan na ito ay Tapos yung anak, only later on mga kababayan, binenta lang. Pinagkanulo siya ng anak niya. Ang kanilang dangal mga kababayan, ang pinaghirapan ng kanyang tatay na nagpakamatay, nagpabartolina pa. Kinain ang ang suka. mamamayan. Kinain ang At, suka. at ang desisyon na baguhin nila ang kanilang kalagayan will come from them. And maybe the enlightenment on my part sa Diyos na kanyang kinakausap will also enlighten them. Parang binibigyan niya ma'am ng nininoy ng pagtingin na kung hindi ko man ito maabot, Eto no, sa galit natin kay Marcos mga kababayan no, parang si Ninoy, nagmukhang mabait. Nagmukhang mabait tuloy si Ninoy. Pero pareho lang yan sila mga kababayan na mga political ambition. Either way, Marcos or Ninoy, babalahurain pa rin ang ating bansa. ngayon. Kasi hindi niya naabot ma'am na mapapatalsik si Marcos Jr. Na pinatay siya Pero sabi niya, ang importante Ay, chi. ginawa ko ang tama. And sa tingin ko, Ang kanyang anak, ang taong bayan pa rin ang kumusta na ang maghuhusga kanyang anak? kung gusto nila maging alipin ng isang diktadura o palalayain nila ang bayan at sarili nila mula sa gapos ng diktadura. Ma'am Lorraine. I agree. Sa kahuli-hulihan talaga, tayo talaga magde-decide kasi ang plano ni Marcos, no, tatagal pa siya sa pwesto. No election, no For a lot election. of reasons, no. Gahaman talaga sa kapangyarihan ang mga yan. Hindi lang si Marcos, kundi mga nakapaligid sa kanya. Lahat, pati na kayang palaka mga kababayan ng Lord, ang pangit. And one other big reason is kasi magnanakaw siya, no. Siya yung mastermind despite what PGMN is saying, no. Because I think maybe Tawa na lang ako. I think they're in the pocket of Marcos, no. Despite what they're saying, it's not Andi na Marcos. yun. Si Romualdez lang daw ang ang para sa PGMN kasi si Romualdez ang ultimate. Okay na sana kaso lang That is who's the mastermind. It's Bongbong Marcos. inaabsuelto nyo yung talagang totoong mga kababayan, mastermind. Marcos. So, he has to save his neck. So, pagka siya ay bumaba sa pwesto sa pag-iisip niya, ay yari siya. No? Talagang Yari gagawin niya talaga. lahat. So, Ayan mga kababayan, nothing will last forever. Ang problema lang baka mamatay, no? Tapos hindi man lang tayo makaganti. Gantihan natin pati yan si Sandro mga kababayan. Ang laki na kasalanan yan. Dapat mapanagot yan. Hindi pa yan mamamatay na sa old age dahil bata pa ang plano talaga niya, mako-convict si Inday sa impeachment na ito. Oh, and after that, ikukulong pa na nila mga kababayan dahil si Boying nakaabang na. Dahil kung malaya yan mga kababayan, pwede pa yung sabihin nila, baka mag-revolution pa ito. Oh, Pagkatapos siya ay tuloy either no elections or basta siya yung susunod. no election Basta nga, no tatagal pa election. sila. Yan ang plano. Plano lang. So, depende sa atin, papayagan natin siya. I agree. Napakawalang kwenta naman natin, no? Kung gagawin natin yan. Kasi alam na natin kung anong susunod kasi dinaanan na natin Oo. Diba? Tapos, Diktadura talaga yan. Patagal ng palala ng palala yan. Palala ng palala Daig pa yan ng spaghetti, pababa ng pababa. Yan, palala ng palala. yan kasi nga parang ginigising tayo. O kulang pa pala yun. Kulang pa pala yung flood control. O dito naman tayo sa sa DOH kasi nagnanakaw din sila sa Lahat ninakawan yan mga kababayan. Yung flood control, tip of the iceberg pa lang yan. DOH. No, so susunod Duda nga tayo sa 'di ba next year mga kababayan, 7 trillion ang hihingi ni Bangag. Mas malaki pa nga daw mga kababayan, 11 trillion ang kapal ng pagbumuka talaga. Plano nila 11 trillion tapos mukhang hindi kakayanin, so 7 na lang. Lampas kalahati niyan, sigurado tayo. Nanakawin lang yan ng mga kawatan. Nanakawin lang yan. We are sure. Di pa ma'am, ang farm to pocket roads, billions. Farm to pocket. yes, Mm. yes. Walang kalsada pero may allocation. At saka Eric, this troubling pattern that we're seeing right now of shootings in schools, no? Ay, And that's grabe. because of
Tapos isisipan nila kay Sara, mga kababayan. Mga Of this, impacta talaga. this incompetent Department of Education na Oh, wala. yan, tamad, no? Si corrupt din, Anggara. Si Sani Anggara. Diyos ko, mga Involved din naman sa magnanakaw. Di ba mayroon nga lang Anggara 5, di ba? Na issue nun, mga kababayan, na mafia ni Anggara daw. Yeah. Involved yan sa insertions twice nang siya ang Senate Finance Committee Chairperson. Aroy. At si Try Gibolay pa, remember, Yusek yan na nakatalaga sa Sa bilyonaryo pala yun, no? Bilyonaryo News Channel. Binulgar nila yan dati, tapos biglang natahimik. office niya. Tirador ng mga bagman niya yon, ng mga Anggara. You know what, Eric, meron akong gustong papanoorin sa inyo. Okay? This was because I just want to make a point kung ano yung sinasabi natin dito kasi sinabi mo yung kay 'di ba, kay Sani Anggara, right? No, so itong si fault ng Pilipino yon kasi tingin ko nirerespeto pa natin to mga walang yang ito kasi tingin mo sinama Sani Anggara, wow, 'di ba, may Pilipino ganun. Ay, wala na kami respeto dyan. Basta bagoong Pilipinas, mga kababayan, visit na yan lahat. Pero dapat maging we have to change. We have to change. This journey has taken us to so many places, and that journey is telling us, Filipino people, you have to change. You have to be the kind of people na matatakot sila sa inyo. Ninanakawan na kayo. There was this what's this? Ano siya Eric, Mayor Robes ng Bulacan. San Juan del Monte ba? Something San Jose like that. del Monte, Bulacan. San Jose, yeah, oo. Nagdrama-drama siya kasi Isa din yan sa mga maleta.